Gaano mo kayang tiisin ang bawat sakit ng panglalait kung ang taong sumisira sa pagkatao mo ay ang taong pinangakuan mong mamahalin sa harap ng altar? Si Sheila Dantes ay hindi pinangarap na maging mayaman. Siya ay isang kabayaran, isang pirasong papel pambayad sa milyon-milyong utang ng kanyang ama sa pamilya Sebastian at ang kanyang asawa, si Franco Sebastian. Isang bilyonaryong walang puso, walang emosyon, at higit sa lahat, diring-dire sa isang mahirap na katulad niya. Huwag kang aakto na parang asawa kita. You are just a debt payment, Sheila. At ang kagaya mo hindi kabilang sa mundo ko. Makakaya ba ni Sheila na paamuy na isang walang pusong asawa o mauuwi ang lahat sa isang wasak na pangarap? Handa ka na bang maiyak at kiligin? Panoorin natin ang kwento ni na Sheila at Franco. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, paki-like po ng ating video, paki-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ang hangin sa labas ng marangyang opisina ni Franco ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Sheila. Nakatayo siya sa gitna ng silid habang ang kanyang ama, si Mang Berting, ay nanginginig na nakayoko sa harap ng malaking mesa. Franco, iho, parang awa mo na. Wala na akong ibang maibabayad. Yan lang kaya sa isa kong anak. Garalgal ang boses ni Mang Berting. Binaba ni Franco ang kanyang mamahaling ballpen at dahan-dahang tumingala. Ang kanyang mga matay kasing lamig ng yelo. Hindi siya tumingin sa matanda. Ang kanyang tingin ay matalim na nakatitig sa dalaga. 1,000 hektare ng lupain, mga share sa kasino at 50 milyong piso. Panimula ni Franco. Ang bawat salita ay tila latigo. Yan ang halaga ng utang mo, Berting. At ang kapalit ay ito? Tinuro ni Franco si Sheila mula ulo hanggang paa. Nakasuot ang dalaga na isang kupas na dilaw na blusa at simpleng pantalon. Walang make-up, walang alahas, tayang mahaba itim niyang buhok ang nagsisilbing palamuti. She looks common. No, she looks cheap. Sabi ni Franco sa tonong parang nagrereklamo sa isang maling order sa restaurant. My father is forcing me to get married to fix my public image as a family man. Pero di man lang ba siya naghanap ng babaeng my class? Someone who can at least speak proper English o knows which fork to use? Franco, tama na. Mahinang sagot ni Sheila. Ramdam niya ang init sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Hindi ako bagay na po pwedeng i-evaluate. Tao ako. Tumayo si Franco at lumapit sa kanya. Ang bango ng kanyang mamahaling perfume sumakop sa espasyo ni Sheila, pero ang aura niya nakakasuffocate. In this room, Dantes, you are not a human being. You are a debt. You are a liability that I have to carry because of my father's crazy obsession with tradition. Kinuha ni Franco ang isang maliit na box sa kanyang drawer at marahas na hinawakan ng kamay ni Sheila. Sinuot niya isang diamante sa daliri ng dalaga, di sa paraang romantiko kundi para itong paglalagay ng marka, tanda na pag-aari na siya ng binata. Starting today, you are Mrs. Sheila Sebastian. But don't you dare think that this title gives you power. You will stay in the shadows, you will follow my rules, and most of all, never ever expect me to look at you with anything but disgust. Binitawan niya ang kamay ni Sheila ng may pandidiri. Ang taong walang alam nakaka-attract ng madaming problema. Do not be one of them. Tumalikod si Franco at bumalik sa kanyang trabaho. Tila ba wala siyang winasak na dignidad. Naiwan naman si Sheila na nakatingin sa kumikinang na singsing. Isang mamahaling simbolo ng pagkakakulong niya sa isang lalaking walang puso. Ilang oras pang nagdaan, kinasal sila sa isang kilalang judge at walang nagawa ang dalaga sa bilis ng pangyayari. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Franco nakakabingi. Habang binabagtas nilang daan patungo sa kanyang luxury penthouse sa Bonifacio Global City, walang sino man sa kanila ang nagsasalita. Nakatingin lang si Sheila sa bintana, pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod na tila mabilis na naglalaho gaya ng kanyang kalayaan. Nang bumukas ang pinto ng penthouse, halos malula si Sheila sa luwag at kintab ng paligid. Ang mga dingding gawa sa salamin, ang sahig purong marmol at ang bawat gamit ay tila sining na hindi dapat hawakan. Huwag mong hawakan ang pader, baka mamantikaan. Malamig na banta ni Franco habang tinatanggal ang kanyang tuxedo jacket. Hindi ako madungis, Franco. Naligo ako bago tayo nagpunta rito. Sagot ni Sheila, sinusubukang panatilihin ang tatag ng kanyang boses. Humarap si Franco sa kanya.
Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanghusgang titig. Really? Dahil ang amoy mo ay amoy palengke pa rin. It's ingrained in your DNA, isn't it? Ang pagiging mahirap? Naglakad si Franco patungo sa kusina at kumuha ng isang bote ng mamahaling wine. Diyan ka sa guest room sa dulo. Huwag kang magkakamaling pumasok sa kwarto ko at bukas, tatapon natin lahat ng laman ng luma mong maleta. Hindi ko papayagang magkaroon ng ukay-ukay sa loob ng bahay ko. Lahat ng gamit ko pinaghirapan ko, Franco. Hindi dahil mura lang ang mga to'y wala na silang halaga, depensa ni Sheila. Lumapit siya sa lalaki, pilit itong hinaharap. Kinasal tayo dahil sa utang, oo, pero tao pa rin ako. Asawa mo ako sa papel. Isang nakakangilong tawa ang pinakawala ni Franco. Binaba niya ang baso at mabilis na kinabig si Sheila sa braso, sapat para maramdaman ng dalaga ang higpit ng kanyang mga daliri. Asawa? You are a business transaction, Sheila. My father wants a daughter-in-law, so I gave him one. Pero wag kang aakto na parang kabilang ka rito. Look at yourself. Your posture is terrible. Your accent is painful to hear, and you don't even know the difference between a Pointois and a Cabernet. Wala akong pakialam sa mga wine na yan. Ang alam ko, gutom ako dahil hindi mo ako pinakain matapos ang kasal natin. Sigaw ni Sheila. Ang mga luha ay nagbabadyang pumatak. Gutom? Oh, how typical of your kind. Food and survival? Kinuha ni Franco ang isang instant noodles mula sa pantry na nakatago para sa kanyang mga tauhan at inihagis to kay Sheila. Ayan, bagay sa'yo yan. Low quality for a low quality person. Huwag kang mag-expect ng stay tonight. You haven't earned it. Nanginig ang balikat ni Sheila. Di niya akalaing may taong kasing sama ni Franco. Ang yabang mo. Porket bilyonaryo ka, akala mo pa pwede mo nang tapakan lahat ng tao? I don't step on everyone, Sheila. I only step to those who are beneath me, and unfortunately, you are way down there. Sagot ni Franco bago tuluyang pumasok sa master's bedroom at padabog na sinara ang pinto. Naiwan si Sheila sa gitna ng malawak na sala, yakap ang instant noodles. Sa unang gabi ng kanyang marangyang buhay, hindi diamante ang kanyang hawak, kundi pait ng katotohanang siya ay bilanggo ng isang aroganteng may apelidong Sebastian. Nagising si Sheila na masakit ang buong katawan mula sa pagtulog sa matigas na kama ng guest room. Sa kabila ng luha kagabi, narinig niya ang kanyang pagiging asawa o ang nakasanayan niyang obligasyon bilang babae. Siguro naman, kung ipagluluto ko siya ng ayos, kahit papaano gagaan ang loob niya. Bulong niya sa sarili habang tinatahak ang kusina. Binuksan niya ang refrigerator. Puno ito ng mga organic kale, Greek yogurt at mga karne na di niya mabigkas ang pangalan. Ngunit sa isang sulok nakakita siya ng isang balot ng tinapa at bawang na tila naiwan ng dating cook. Ngumiti si Sheila. Ito ang pagkain kinalakhan niya, ang pagkain nagbibigay sa kanya ng lakas. Masaya siyang nagsangag ng kanin. Ang bango ng pritong bawang ay humalo sa alat-tamis na amoy ng tinapa na dahan-dahang naluluto sa mamahaling induction stove. Para kay Sheila, amoy yon ng tahanan, ngunit para sa isang Franco Sebastian, yon ay isang amoy ng isang krimen. What in the world is that stench? Halos mabitawan ni Sheila ang sandok nang marinig ang malakas na boses ni Franco. Pamabato ng hagdan, nakasuot ng kanyang dekalidad na navy blue suit, handa na para sa opisina. Ngunit ang mukha balot ng puot habang nakatakip ang ilong gamit ng isang puting panyo. Nag-iinit lang ako ng almusal, Franco. Masarap to, tinapa at sinanga. Stop! Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Sigaw ni Franco habang mabilis na lumalapit. Pinuksan niya lahat ng exhaust fan sa maximum settings at panabog na binuksan ng mga bintana ng mansyon. Are you trying to devalue my property? Ang amoy na yan, it's sticking to the curtains. It's sticking to my suit. Pagkain to, Franco. Hindi to basura. Gante ni Sheila, pilit itinatago ang panginginig ng kanyang kamay. Ito ay kinakain ng mga tao para mabuhay. Then, eat it in the slums, not here. Marahas na kinuha ni Franco ang kawali. Hindi siya nag-aatubili. Diretso niyang ibinuhos ang mainit na sinangag at isda sa loob ng basurahan. Ang tunog ng baka na tumama sa plastik ay tila tunog ng pagbasag sa huling pasensya ni Sheila. Ano bang problema mo? Sigaw ni Sheila. Ang mga bata ay nag-aapoy na sa galit. Ilang tao ang nagugutom, tapos itatapon mo lang ang pagkain na yan? Masyado kang mapangmataas, Franco. Ang problema ko, ikaw. Turo ni Franco sa kanyang mukha. You are so unrefined.
Sabi ko sa'yo, pinakayo ko sa lahat ng taong walang alam. Look at you, wearing that apron na parang katulong. You don't fit in, Sheila. You will never fit in. Lumapit si Franco ng mas malapit. Ang malamig niyang hininga dumampi sa noo ni Sheila. Mula ngayon, bawal kang magluto ng kahit anong may matapang na amoy. You will only eat what my chef prepares or kung hindi, magutom ka. I won't have my house smelling like a wet market just because my wife has a low-class taste. Di na nakasagot si Sheila. Pinanood niya ang pag-alis ni Franco. Marahas na sinarado ang pinto na yumanig sa buong palapag. Naiwan si Sheila sa harap ng basurahan. Tinignan ang pagkaing pinaghirapan niya. Doon, sa gitna ng karangyaan ng BGC, naramdaman niya ang pinakamatinding gutom. Ang gutom ng respeto at pagkatao. Isang linggo nang lumipas na tila ba multo si Sheila sa loob ng mansyon. Di siya kinakausap ni Franco maliban na lang kung may uutusan to na ipagawa sa kanya. Ngunit isang hapon, isang malaking kahon ang tumating. Naglalaman to ng isang mamahaling itim na gown. Simple pero halatang milyon-milyon ang halaga. Mag-ayos ka. May dadalhan tayong party ni na Papa tonight? Malamig na utos ni Franco habang hindi tumitingin sa kanya. Huwag kang masyadong mag-ayos, baka magmukha kang trying hard. Habang sinusuklay ni Sheila ang kanyang buhok, hindi niya alam bakit bumibilis ang tibok ng puso niya. Ito ang unang pagkakataon na isasama siya ni Franco sa publiko. May maliit na bahagi ng puso niyang umaasa. Marahil tanggap na siya nito o baka naman ito na ang simula ng pagbabago. Ngunit ang pag-asang iyon ay gumuho na makarating sila sa venue. Isang marangyang hotel ballroom na puno ng mga bilyonaryo, mga sikat na personalidad at mga matatandang mayayaman. Listen, bulong ni Franco sa kanyang tenga habang papasok sila. Ang kanyang hawak sa bewang ni Sheila ay mahigpit pero walang init. Huwag kang magsasalita hanggat hindi ka tinatanong at kung kakausapin ka man nila, ngumiti ka na lamang. Ayokong lumabas sa bibig mo na puntong probinsya ka. It's embarrassing. Seryosong saan ng asawa. Sa gitna ng party, nilapitan sila ng isang grupo ng mga business partners ni Franco. Kasama nila ang isang magandang babae, si Beatrice na anak ng isang tycoon. So, Franco, is this the girl? Mapanguyam na tanong ni Beatrice habang tinitingnan si Sheila na para bang isang mababang tao. I heard she's a Dantes. From what family? The shipping magnates? Tumawa ng mahina si Franco. No, Beatrice. She's from a very traditional family. The kind that values manual labor and gambling debts. Nagtawanan ang mga tao sa paligid. Napayoko naman si Sheila, ang kanyang mga kamay nanginginig sa gilid ng kanyang gown. Inaasahan niya na ipagtatanggol niya ang asawa pero siya mismo ang nagbukas ng pinto para laitin siya. Franco, stop it. Pabulong na pakiusap ni Sheila. What? I am just being honest. Sagot ni Franco sabay baling sa mga kaibigan. She doesn't even know the difference between a salad fork and a dessert fork. Pinag-aaralan ko pa kung paano siya gagawing kabilang natin bago siya ipakilala ng formal. Sa kabila ng masasakit na salitang ito, may isang sandali na hindi napansin ng lahat. Nang aksidenteng matisod si Sheila dahil sa taas ng kanyang heels, mabilis sumigpit ang hawak ni Franco sa kanyang braso para hindi siya matumba. Sa isang iglap, nakita ni Sheila ang pag-aalala sa mga mata ni Franco. Isang kislap ng maisyon na hindi dapat naroon. Pero bago pa man niya ito makumpirma, muli, bumalik ang malamig at mapang-aping titig ng asawa. See? Pati paglalakad, hindi alam. Balyaw ni Franco, pero ang kanyang kamay ay nananatili na nakahawak sa siko ni Sheila. Tila tinitiyak na balanse ng asawa bago niya ito bitawan ng marahas. Tumakas si Sheila patungo sa veranda. Di na kinakaya ang hiyang nararamdaman. Habang nakatingin sa malayo, narinig niya ang yabag ni Franco sa kanyang likuran. Akala niya susuyuin siya nito, pero ang tanging sinabi nito ay, ayusin mong mukha mo. Mukha kang talunan. Isang Sebastian ka na, umakto ka ng tama. Hindi alam ni Sheila na sa loob-loob ni Franco may kakaibang kabaitong nararamdaman habang tinitingnan ng kanyang asawa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Bakit ang ganda niya sa suot nito? Tanong ni Franco sa sarili bago muling nilunod ang nararamdaman ng kanyang pride. Pag-uwi galing sa party, di na nakapagsalita si Sheila.
Dire-diretso siya sa kanyang kwarto, di na ilalas ang gown at agad na bumagsak sa kama. Ang bawat salita ni Franco sa harap ng mga kaibigan nito parang mga bubog na tumago sa kanyang sistema. Pagod, hiya at gutom dahil hindi man lang siya nakakain sa party. Ang unti-unting nagbabagsak sa kanyang katawan. Kinabukasan, magtatanghali na, wala pa rin naririnig na ingay si Franco mula sa kusina. Walang amoy ng bawang, walang kalansing ng mga plato. Sheila, nasan ang kape ko? Sigaw ni Franco mula sa sala. Ngunit katahimikan lang ang sumagot sa kanya. Dantes, wag mong sabihing nagdadrama ka pa rin dahil kagabi. Padabog na tinungo ni Franco ang guest room. Sheila, wake up! Marami kang lilinisin. Napatigil siya na makita ang asawa. Nakabalot na makapal na kumot, nanginginig at namumutla. Ang gown na suot nito kagabi gusot-gusot na. Lumapit si Franco. Balak sana itong gisingin, pero nang dumampi ang palad niya sa noon ng asawa, parang napaso siya. You're burning, bulong ni Franco. Ang galit sa boses niya napalitan na isang hindi maipaliwanag na kaba. Layuan mo ako, Franco. Huwag mong tapunan ng basurang pagkain ko. Nagdedeliryong sabi ni Sheila. Kahit sa panaginip, malupit si Franco ang kanyang nakikita. Napakagat labi si Franco. Gusto niyang tawagan ng kanyang sekretary o ang pamilyang doktor, pero may kung anong pride sa loob niya ang nagsabi na siya ang dapat gumawa nito. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at bimpo. Sa unang pagkakataon, ang mga kamay na sanay lamang humawak ng ₱1,000,000 kontrata ay dahan-dahan na nagpupuna sa mukha ng isang babaeng tinuturing niyang mahirap. Habang pinupunasan niya ang leeg at braso ni Sheila, napansin ni Franco kung gaano to kapayat. Napansin din niya ang mga tuyong marka ng luha sa mga pisngi nito. Why are you so stubborn? Mahinang saan ni Franco habang pinagmamasdan ang maamong mukha ng asawa. Sa pagkakataong to, walang class o status na nakaharang. Tao lang ang nasa harap niya, isang babaeng nasasaktan dahil sa kanya. Nagpakulo siya ng lugaw, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Ilang beses siyang nagkamali, muntik pang masunog ang kanyang high-tech na kusina hanggang makagawa siya ng isang mangkok ng mainit na sabaw. Nang magising si Sheila, laking gulat niya na makita na nakaupo si Franco sa gilid ng kama. May hawak na kutsara. Eat this. Maikling sabi ni Franco. Wala ang dati nitong pagkasuplado. Pagaman bakas pa rin ang pagiging arogante, bakit mo to ginagawa? Akala ko ba nakakahawang pagiging mahirap ko? Mahinang tanong ni Sheila na hirap sa pagsasalita. Umiwas ng tingin si Franco. Ayoko lang na mawala ka rito. It's bad for the penthouse resale value. Ngumiti ng mapait si Sheila. Kahit kailan pera pa rin. Pero bago siya makahigang muli, naramdaman ni Sheila ang pag-alalay ni Franco sa kanyang likuran. Maingat siyang pinaupo nito at isa-isang sinubo ang lugaw. Sa bawat subo, ramdam ni Sheila ang panginginig ng kamay ni Franco. Di man magsalita ang asawa, ang paraan ng pag-aayos niya ng kumot ni Sheila at ang hindi niya pag-alis sa tabi nito. Hanggang sa makatulong muli ang dalaga ay nagsasabi na isang katotohanan na ayaw niyang aminin. Ang bato niyang puso nagsisimula ng tumibok para sa babaeng hindi niya kailanman magiging type. 3 araw nga ang mabilis lumipas at unti-unti bumalik ang lakas ni Sheila. Ngunit sa pagaling ng kanyang katawan, tila may nagbago sa kanyang isipan. Ang mga salita ni Franco sa party, ang pagtawag sa kanya na cheap, no class at mantsa ay paulit-ulit umaalingaw sa kanyang pandinig. Kung yun ang gusto niya, yun ang ibibigay ko. Determinadong bulong ni Sheila sa kanyang sarili. Ginamit niya ang natitirang pera sa kanyang ipon at credit card na iniwan ni Franco para sa emergency. Nagtungo siya sa isang sikat na salon. Nagpa-straight ng buhok, nagpalagay na makapal na kolorete sa mukha at bumili na isang dress na sobrang sikip at tila pilit na ginagaya ang estilo ng mga socialite na nakikita niya sa party. Nang sumapit ang hapunan, nakaupo na si Sheila sa dining table. Tuwid na tuwid ang likod, may hawak na wine glass na puno lamang ng tubig at pilit inaayos ang kanyang pagkilos. Bubukas ang pinto, pumasok si Franco, pagod mula sa isang board meeting. Pagkakita niya kay Sheila, napatigil siya, kumunot ang kanyang noo. Ang asawa niya ay mukhang ibang tao at sa kanyang paningin at hindi ito maganda. What happened to your face? Bungad ni Franco, bakas ng iritasyon.
Good evening, Franco. Sagot ni Sheila sa isang pilit na accent, pilit pinatitigas ang bawat salita. I decided to level up. I'm trying to be refined, as you said. I even ordered French cuisine for us. Bon appetit! Lumapit si Franco, tinitigan ang mukha ni Sheila. Ang makapal na foundation ng mukhang maskara sa maamo nitong mukha. Ang labi na dati kulay rosas at natural na babalot ngayon ng matingkad at madilim na lipstick. You look ridiculous, malamig na sabi ni Franco. Napatigal si Sheila, ang kamay na humahawak sa tinidor nanginginig. Akala ko ba gusto mo ng may class? Ayaw mo ng amoy palengke. Ayaw mo ng simpleng probinsyana. Eto na, Franco. Nag-adjust na ako para di ka na mapahiya. I said I wanted class, not a clown costume. Sigaw ni Franco dahilan na mapatalon si Sheila. Bakit mo pilit ginagaya mga babaeng nakapaligid sa akin? Those women are plastic, fake, and boring. At ngayon, nagiging isa ka na sa kanila? Ano ba talagang gusto mo? Tumayo na rin si Sheila. Tumulo ang luhang sumira sa kanyang make-up. Kapag simple ako, tinatapon mo ang luto ko. Kapag sinusubukan kong maging sosyal, nilalait mo ko. Wala akong lugar sa buhay mo, Franco. Isang mabigat na katahimikan ang namayani. Gustong sabihin ni Franco na mas gusto niya ang Sheila na magulo ang buhok kapag bagong gising. Gusto niyang sabihin na nung may sakit ito at walang kolorete, doon niya nakita ang tunay nitong ganda na hindi kayang bilhin ng pera. Pero ang pride niya ay mas mataas pa sa kanyang mansyon. I hate it when people try to be someone they're not. Mahinang sabi ni Franco pero bakas ang diin. Go to the bathroom. Wash the dirt off your face. It doesn't suit you. Bakit, Franco? Dahil ba kapag naging klase ako, mawawalan ka ng dahilan para saktan ako? Di sumagot si Franco sa halip. Marahas niyang kinuha ang kanyang susi ng sasakyan at muling lumabas ng bahay. Sa loob ng kanyang kotse, napahampas siya sa manibela. Nagagalit siya dahil ang simpleng Sheila na kinamumuhian niya noon ang siya palang dahan-dahang gumigiba sa pader ng kanyang puso. At ang pagbabago nito ay parang pagkawala ng tanging bagay na totoo sa kanyang mundo. Ang mansyon ng mga Sebastian ay tila isang palasyo ng yelo. Nagniningning, marangya, ngunit walang init. Ngayong gabi ay dinaraos ang anibersaryo ng Sebastian Group of Companies. Sa gitna ng malaking ballroom, kailangan magpanggap ni na Franco at Sheila bilang isang perpektong mag-asawa sa harap ng mga investors at media. Huwag kang lalayo sa akin, bulong ni Franco kay Sheila. Suot ni Sheila ang isang simpleng puting gown na pinili ni Franco. Walang makapal na make-up, tanging ang likas niyang ganda ang nangibabaw at higit sa lahat, huwag kang kakausap sa ama ko ng matagal. Ngunit hindi pa man nagtatagal ang gabi, hinarang na sila ni Don Gustavo Sebastian. Ang matanday may matalim na tingin na tila pa sinusuri bawat pagkakamali ni Sheila. Franco, iwan mo muna kami ng asawa mo. May mga board members na naghihintay sa'yo sa bar. Utos ng Don. Ramdam ni Sheila ang pag-aalangan ni Franco pero sa huli tumango ang lalaki at pumitaw sa kanyang kamay. Naiwan silang dalawa. Giniya ni Don Gustavo sa Sheila sa isang sulok malayo sa mga panauhel. Alam mo, Sheila, hindi ko inaasahang magtatagal ka sa tabi ng anak ko. Panimula ng Don, ang boses puno ng pangungutya. Binayaran na namin ang utang ng ama mo. Higit pa sa sapat ang nakuha ninyo, hindi mo ba naisip na oras na para ibalik mo ang kalayaan ni Franco? Don Gustavo, asawa po ako ni Franco. Ginagawa ko lahat para maging karapat-dapat. Hindi ka magiging karapat-dapat. Putol ng matanda. You are a commoner. Ang dugo mo hindi para sa pamilyang to. Nakikita mo ba mga babaeng yan? Tinuro niya ang grupo ng mga heredera. Sila ang kailangan ni Franco para lalong lumakas ang kumpanya. Ikaw, pabigat ka lang. Isang kahihiyang itinatago sa mansyon. Bawat salita ng Don ay parang matulis na bagay na dumadaloy sa puso ni Sheila. Gusto niyang sumagot pero ang katotohanan ng pambayad lamang siya ay muling sumambal sa kanya. Narito ang mga papeles. Kinuha ng Don ang isang envelope mula sa kanyang bulsa. Annulment papers. Pirmahan mo to at bibigyan kita ng sapat na halaga para mabuhay ng marangya habang buhay. Umalis ka na bago pa tuluyang itapon ni Franco kapag nagsawa na siya sa'yo. Nanginig ang mga kamay ni Sheila hawak ang envelope. Sa malayo nakikita niya si Franco na nakikipagtawanan sa mga business partners nito. Mukha tong masaya, mukhang nasa tamang lugar. Siguro nga ako lang ang sagabal, isip ni Sheila.
Tumakbo siya palabas ng mansyon, di na inalintana ang ulan. Ngunit bago pa siya makalayo sa gate, isang kamay ang mablot sa kanyang braso. "Saan ka pupunta?" Sigaw ni Franco, basang-basa na rin ng ulan. "Ito ba ang gusto mo, Franco?" Pinakita ni Sheila ang envelope. "Ang pirmahan ko at mawala na sa buhay mo? Sabi ng papa mo kahihiyan lang ako at alam ko, ganun din ang tingin mo sa akin?" Kinuha ni Franco ang envelope at sa harap ni Sheila, marahas itong pinunit. Ang mga piraso ng papel nagliparan sa ilalim ng ulan. "Wala akong pakailam sa sinabi ng papa." Galit na sigaw ni Franco, pero ang mga mata ay nagpapakita ng takot. Takot na mawala ang babaeng nasa harap niya. "Oo, kinasal tayo dahil sa utang. Oo, sinabi kong hindi kita tay, pero hindi ibig sabihin nun na hahayaan kitang umalis." "Bakit, Franco? Para may mapaglaruan ka pa?" Hikbi ni Sheila. Biglang hinila ni Franco si Sheila at niyakap to ng mahigpit. "Dahil ang mansyon ko'y tahimik at walang buhay kapag wala ka. Dahil ayoko ng klase na babae ko ang kapalit nun ay ang katulad mo. Masamang tao ako, Sheila. Pero kahit masama ako, kailangan ko ng tahanan. And you are my home." Sa gitna ng ulan at sa harap ng mansyong puno ng panghuhusga, doon unang naramdaman ni Sheila ang pagmamahal na matagal niyang hinintay ibigay ng kanyang asawa. Matapos ang gabi ng pag-amin, nagbagong ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Bagaman di pa rin perpekto, unti-unting tinanggal ni Franco ang kanyang mga pader. Di na siya sumisigaw kapag nagluluto si Sheila ng pagkaing probinsya. Sa katunayan, nahuli pa siya ni Sheila isang gabi, palihim na kumakain ng natirang sinangag sa kusina. "Masarap ba?" Panunakso ni Sheila habang nakasandal sa hamba ng pinto. Nabulunan si Franco at mabilis uminom ng tubig. "It's edible. Don't get ahead of yourself, Sheila." Pero sa kabila ng pagiging masungit, may ngiting sumilay sa kanyang mga labi. Akala ni Sheila tuluyan na silang tatahak sa landas ng kaligayahan. Ngunit isang hapon, habang masaya silang nagmeryenda, bumasag sa katahimikan ang marahas na pagkatok sa pinto ng mansyon. Pagbukas ni Franco, tumambad ang dalawang security guards na hilahilang isang lalaking sugatan at nanginginig sa takot, si Mang Berting. "Pa!" sigaw ni Sheila, agad dinaluhan ng ama. "Franco, iho, patawarin mo ko?" hagulgol ni Mang Berting. "Akala ko'y mababawi ko ang lahat. Isang laro lang sana." Nanigas ang anyo ni Franco. Ang lambot na pinakita kay Sheila kanina ay naglaho na parang bula. Napalitan ng pamiral na lamig ng isang Sebastian. "Anong ginawa niya?" tanong ni Franco sa mga guards. "Sir, nahuli po siya sa kasino ng pamilya ninyo. Gumamit siya ng peking cheque na may pirma ninyo para makakuha ng 50 milyong pisong chips. Natalo pong lahat," sagot ng guard. Nabitawan ni Sheila ang kamay ng kanyang ama. Peking pirma. Pagnanakaw sa pangalan ng mga Sebastian, ito ay higit pa sa utang. Ito ay isang krimen. "Franco, please, nagkamali lang ang papa." Pagmamakaawa ni Sheila. Lumapit kay Franco at hinawakan ang kamay nito, pero sa pagkakataong to naramdaman niya ang panginginig ng galit sa asawa. "Nagkamali?" Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Franco. "Sheila, pinagkatiwalaan ko kayo. Akala ko sapat na ang pagpapakasal ko sa'yo para tumigil siya, pero ninakawan niya ako. Hindi lang pera kundi ang pangalan ko." Humarap si Franco kay Mang Berting nang may nanulisik na mga mata. "I gave you a chance because of Sheila, but this is betrayal. Guards, dalhin siya sa presinto. I want him jailed for forgery and estafa." "Franco, wag. Maawa ka." Lumuhod si Sheila sa harap ng asawa. Ako na lang magbabayad. Kahit anong gusto mo gagawin ko, huwag mo lang ipakulong ang papa ko." Malamig na tiningnan ni Franco sa Sheila. Ang pagmamahal na dahan-dahang nabubuo sa kanyang puso, tila na dumihan ng katotohanan na hindi siya makakatakas sa gulo ng pamilya Dantes. "See? This is why I hated you from the start," bulong ni Franco, sapat para marinig ni Sheila. "Dahil ang mundong kinabibilangan mo, hihilahin lang ako pababa sa putik. You are not my home, Sheila. You are my biggest mistake." Tinalikuran ni Franco ang mag-ama. Iniwan si Sheila na durog ang puso habang pinapanood ang pagkaladkad ng mga guard sa kanyang ama. Ang kaligayahan nilang dalawa ay tila isang panaginip na mabilis nagising sa malapit na katotohanan. Ang loob ng mansyon naging kasing lamig ng sementeryo. Hindi kumikibo si Sheila. Ang mga mata ay tuyo nakakaiyak.
Alam niyang sa batas ng mga Sebastian walang puwang ang awa, lalo kung ang nakataya ay dangal at pera ng kumpanya. Ngunit hindi niya kayang talikuran ng kanyang ama gaano man to nagkamali. Kinabukasan, habang nasa opisina si Franco, pumasok si Sheila sa kanyang study room. Nakita niya isang blankong papel sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ang panulat at sa pamamagitan ng nanginginig na kamay, sinulat niya ang mga salitang tatapos sa lahat. Nang dumating si Franco kinagabihan, hindi ang amoy ng masarap na hapunan ang sumalubong sa kanya, kundi ang isang nakabibinging katahimikan. Dali-dali siyang pumasok sa sala. Nakita si Sheila na nakatayo malapit sa pinto. Bitbit ang lumang maletang dala nito noong unang araw ng kanilang kasal. "Saan ka pupunta?" tanong ni Franco. Ang boses may bahid ng panik na pilit niyang tinatago. "Nasa lamesa mong kailangan mo, Franco?" Mahinang sagot ni Sheila. "Pinirmahan ko na ang annulment papers na binigay ng papa mo noon. Sinama ko na rin ang kasunduan na isusuko kong lahat ng karapatan ko sa anumang ari-arian mo. Ang kabalit lang, iurong mo ang kaso laban sa papa. Hahayaan ko na siyang mapapunta sa rehab basta't huwag mo lang siyang ipakulong." "Do you think I care about that paper?" sigaw ni Franco, humakakbang papalapit. "Sheila, hindi mo pwedeng gawin to." "Bakit hindi, Franco?" Humarap si Sheila sa kanya, ang mukha puno ng determinasyon. "Ang sabi mo, mistake ako. Ang sabi mo, hihilahin lang kita sa putik. Eto na, pinalalayan na kita. Hindi na kita hahawaan ng pagiging mahirap ko. I'm leaving, and this time, you don't have to worry about the class of your wife because you won't have one." Lumabas si Sheila sa pinto nang hindi lumilingon. Hinayaan siya ni Franco. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala, tila ribultong nawala ng kaluluwa. Pumasok si Franco sa study room, binasa ang sulat ni Sheila. Kasabay nito, nakita niyang isang maliit na notebook sa gilid, ang listahan ni Sheila ng mga paboritong pagkain, ang oras ng kanyang mga gamot at detalye ng kanyang schedule na palihim na sinasaayos para hindi siya mapagod. Doon, sa gitna ng kanyang bilyong-bilyong halaga ng ari-arian, biglang naramdaman ni Franco ang matinding kalungkutan. Napatingin siya sa tseke na ninakaw ni Mang Berting. 50 milyon. Barya lamang yun sa kanya. Ngunit ang babaeng kalalabas lamang ng pinto. Si Sheila ang tanging bagay sa buhay niya na tunay na nagpapahalaga sa kanya bilang tao, hindi bilang isang milyonaryo. "Hibang ka, Franco?" Bulong niya sa sarili, pero ngayon ang salitang yon ay para sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pagsisisi. Napagtanton ang yaman ay walang halaga kung ang mansyon niya babalik sa pagiging malamig at walang lamang kahon. Mas mahalaga ang bawat mansya na dala ni Sheila kaysa perpektong kalinisan ng kanyang mapagpanggap na mundo. Lumipas ang 2 linggo na parang isang dekada na para kay Franco. Bawat sulok ng bahay nagpapaalala sa kanya kay Sheila. Ang amoy ng bawang sa kusina, ang tsinelas na naiwan sa ilalim ng sofa, ang katahimikang nanonood sa kanyang buto. Di sapat ang trabaho para malimutan ng babaeng nagturo sa kanya kung paano mabuhay ng totoo. Hanapin niyo siya. Kahit sang lupalop ng Pilipinas, kahit gaano pa kalayong probinsya nila, I want her location in an hour. Utos ni Franco sa kanyang head of security. Nang makuha ang impormasyon, di na nag-aksaya ng panahon si Franco. Iniwan niya ang kanyang mga meeting. Gamit ang kanyang helicopter, lumapag siya sa isang bakanteng lote sa isang liblib na baryo sa Batangas. Mula roon, sumakay siya sa isang lumang tricycle. Isang karanasan na kung dati pandidirian niya, ngayon tinitiis niya makarating lamang sa kinaroroonan ng asawa. Natagpuan niya si Sheila sa likod na isang maliit na dampa. Naglalaba sa isang batya sa ilalim ng puno ng mangga. Nakapusod ang buhok nito, pawisan, suot ng isang simpleng duster. Ngunit sa mga mata ni Franco, mas nagliliwanag to kaysa sinumang babae na nakasuot ng gown sa Manila. "Sheila," mahinang tawag niya. Napatigal si Sheila sa pagkuskus. Akala niya guni-guni ang boses na yon. Nang lumingon siya, halos malaglag ang panga niya nang makita ang asawa. Nakasuot pa rin to ng mamahaling puting polo, pero puno na ng alikabok ang puting sapatos na nakatayo sa harap ng kanilang bakuran. "Anong ginagawa mo dito, Franco?" "Pinirmahan ko ng papeles. Ibinigay ko ng lahat." Matigas na sabi ni Sheila, bangaman nanginginig ang kanyang mga labi. "I don't want the papers, Sheila. I burned them." Hakbang ni Franco papalapit.
Hindi niya pinigilan ng dumi sa paligid. I'm here because I am a fool. I'm a coward who realized too late that the only thing classy in my life was your heart. Huwag mo na akong bulahin, Franco. Ang sabi mo pabigat ako. Ang sabi mo mistake ako. Pagpapaalala ni Sheila, ang mga luha ay nagsisimula ng pumatak. Bumalik ka na sa mundo mo. Bagay ka sa marmol at ginto. Ako? Dito lang ako sa putik? Sa gulat ni Sheila, lumuhod si Franco sa harap niya. Sa gitna ng basang lupa at sabon, ang bilyonaryong kailanman ay hindi yumukod sa kahit kanino, nakatingala ngayon sa kanya ng may pagsusumamo. Then let me be in the mud with you, bulong ni Franco. Inurong ko lahat ng kaso sa papa mo. Pinadala ko siya sa pinakamagandang rehabilitation center para magbago siya. Pero Sheila, hindi ko kayang ayusin ang sarili ko kung wala ka. You're right. Masama akong tao pero handa akong magbago. Patawarin mo ko sa masasakit na sinabit na gawa ko sa'yo. Will you give me a second chance? Bilang asawa na handang matuto kung paano ka mahalin ng tama? Napatitig si Sheila sa lalaking nasa paanan niya. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Isang emosyon na hindi kayang pekein ng kahit anong yaman. Sa ilalim ng init ng araw sa probinsya, ang yelo sa puso ni Sheila ay nagsimulang matunaw pero di sapat ang paghingi ng asawa ng tawad para bumalik agad sila sa dati. Hindi pa ako handa, Franco, na bumalik tayo sa dati hanggat hindi ko nakikita sa'yo na nagbago ka na. Pasensya na. Seryosong saan ni Sheila? Handa akong maghintay kahit gaano katagal, Sheila. Asawa kita at mahal kita. Dahil sa narinig ni Sheila, nakaramdam siya ng saya, pero di niya yon pinahalata sa asawa pagkos tinalikuran niya ito. Ilang linggo ang lumipas at nanatili si Franco sa probinsya. Araw-araw naghihigib siya ng tubig para panligaw ng asawa, nagsisibak ng panggatong at minsan may mga bulaklak na iniiwan sa lamesa si Franco para kay Sheila at lahat ng yon ay labis na nagbibigay kasiyahan kay Sheila. Nakikita niya kung paanong binago ni Franco ang ugali nito para lang mapatawad siya. Kaya, isang umaga, kinausap niya ito. Franco, pwede ba tayo mag-usap? Napatigil naman si Franco sa pagsisibak ng kahoy nang madinig niya ang boses ng asawa. Sheila, may kailangan ka ba? Nakangiting wika ni Franco. Bumalik ka na sa Maynila, sa totoo mong mundo. Kailangan mo silang harapin? Sheila, hindi ako babalik doon hanggat hindi mo ako napapatawad. Biglang niyakap ni Sheila ang natigilang asawa. Pinapatawad na kita. Uuwi na tayo. Sasamahan kitang harapin ang lahat. Sa ilang linggo mo dito napatunayan kung totoong mahal mo ko at di na kita para pahirapan pa. Mahal na mahal din kita, Franco, at handa akong magsimula muli kasama ka. Naiiyak na saan ni Sheila. Labis naman ang kasiyahan ni Franco. Pangako, hindi ka magsisisi. Saan ni Franco na hinalikan sa labi ang asawa na agad din naman itong tinugon. Ang pagbabalik ni na Franco at Sheila sa Maynila ay hindi naging madali. Bagaman naging maayos na silang dalawa na asawa, alam nilang papasok sila sa isang lugar na puno ng kaaway. Oras na huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon ng mga Sebastian. Mahigpit na hinawakan ni Franco ang kamay ni Sheila. Huwag kang bibitaw, bulong ni Franco. Tumango si Sheila. Buo ng tapang na nakuha niya mula sa mga pakiusap ni Franco sa probinsya. Pagpasok nila sa main hall, bumungad sa kanila si Don Gustavo. Nakatayo sa tuktok ng hagdan. Sa tabi nito ay si Beatrice, ang babaeng pilit na pinapareha kay Franco na may mapang-uyam ng ngiti sa mga labi. I heard you went to the province to play house, Franco. Malamig na simula ng Don. But vacation is over. Binigay ko ng utos sa legal team. Ang annulment on process na whether you like it or not. I told you, Papa, I burned those papers. Diretsong sagot ni Franco. Sheila is my wife. She stays with me. Humakbang pababa si Don Gustavo. Bawat tunog ng kanyang baston sa marmol ay tila babala. Anong klaseng asawa? Isang babae ng pamilya'y magnanakaw at sugarol? Sinira nila ang pangalan natin. If you insist on keeping her, Franco, you are choosing to lose everything. Ang posisyon mo sa kumpanya, ang mana mo, pati ng apelidong Sebastian, lahat babawiin ko. Naramdaman ni Franco ang bahagyang pagbawi ng kamay ni Sheila. Alam niya na natatakot ang dalaga na siya ang maging dahilan ng pagbagsak ni Franco. Pero sa halip bumitaw, mas lalong hinigpitan ni Franco ang hawak.
Then take it all. Hamon ni Franco na kinagulat ng lahat. Kung ang kondisyon para manatili ang yaman ko ay ang itapon ng babaeng mahal ko, then I don't want to be a Sebastian anymore. Mas pipiliin kong maging mahirap kasama siya kaysa maging bilyonaryong kasing lamig mo, Papa. Namutla si Beatrice habang ang Don nanginginig sa galit. You're choosing a commoner over your family? You are pathetic. No, Papa. I'm finally choosing to be happy. Tugon ni Franco. Ngunit hindi basta-basta susuko ang matanda. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Don Gustavo. Fine. If I cannot convince you, I will make sure she's the one who leaves. Sheila, alam mo ba, habang wala kayo, na-freeze ko lahat ng bank accounts ng tatay mo sa rehab? Isang tawag ko lang, itatapon na siya sa kalsada. Gusto mo ba yon? Napabitaw si Sheila. Ang takot sa kanyang mga mata ay bumalik. Don Gustavo, please. Huwag ang papa ko. Then leave him, Sheila. Prove to everyone that you are as cheap as I think you are. Take the money and run. O joke ng matanda. Tumingin si Sheila kay Franco pagkatapos ay kay Don Gustavo. Ito na ang pinakamatinding pagsubok, ngunit sa halip na umiyak, tumayo si Sheila ng tuwid. Hindi ako aalis, Don Gustavo, dahil ang pag-ibig ni Franco hindi nabibili at ang pananakot niyo hindi natatalab sa akin. Magtrabaho man ako bilang katulong o labanderang muli, hindi ko iiwan ang anak ninyo. Ang tensyon sa silid halos magwala. Ang pagpagsak ni Franco Sebastian ay naging mabilis at walang pakundangan. Sa loob lamang ng 24 oras ang kanyang mga credit card ay naging pirasong plastic na walang halaga. Ang kanyang posisyon bilang CEO ay binawi na ng board. Ang susi ng kanyang mansyon kinuha ng mga tauhan ng kanyang ama. Sa isang iglap, ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat ay naging isang lalaki na walang dala kung hindi ang kanyang suot na damit at ang kamay ng kanyang asawa. I'm sorry, Sheila. I promised your protection, but I ended up giving you nothing. Bungad ni Franco habang nakatayo sila sa harap na isang maliit na lumang apartment sa isang siksik na eskinita sa Sampaloc. Ang pintura ng pader ay nagbabakbak at ang amoy ng usok at ingay ng mga tricycle ang pumalit sa katahimikan ng BGC. Nothing. Gumiti si Sheila at hinawakan ng magkabilang pisngi ni Franco. Franco, ngayon ka lang naging sa akin. Nung bilyonaryo ka pa, pag-aari ka ng kumpanya, ng papa mo at ng obligasyon. Ngayon, ikaw na lang si Franco, ang asawa ko. Ang unang gabi nila sa maliit na apartment ay isang malaking adjustment. Walang aircon, tayong isang maingay na electric fan na nagpapaikot ng malamig na hangin. Walang chef na maghahain ng pagkain. Paano ba ito buksan? Tanong ni Franco habang nakatitig sa isang dilata ng sardinas. Sanay siya sa fine dining kung saan ang bawat pagkain ay inihahanda na sa harapan niya. Natawa si Sheila, kinuha ang can opener. Ganito yan, love. At ang tawag dito, sardinas ala Sheila. Masarap to, prito natin sa maraming bawang. Kumain silang dalawa sa isang maliit na mesa na gawa sa kahoy. Walang mamahaling wine, tanging tubig sa basong plastik, pero sa gitna ng init at sikap, nakita ni Sheila ang isang bersyon ni Franco na hindi niya akalaing iiral. Isang Franco na marunong tumawa sa sariling pagkakamali. Isang Franco na di nakatingin sa relo dahil wala na siyang hinahabol na meeting. Alam mo, panimula ni Franco habang pinupunasan ng pawis sa noo. I spent my whole life trying to be perfect for my father. I thought having the most expensive car or the biggest building meant I was successful. Pero ngayon ko na-realize I was so lonely in that mansion. Hinawakan niya ang kamay ni Sheila sa ibabaw ng mesa. Dito sa maliit na kwartong to, mas malawak ang pakiramdam ko dahil nandito ka. Papa thinks he punished me but he actually set me free. Gayunman ang realidad ay di palaging matamis. Kinabukasan, kailangan maghanap ng trabaho ni Franco. Ngunit dahil sa impluwensya ni Don Gustavo, blacklisted siya sa lahat ng malalaking kumpanya. Walang gustong kumuha sa isang Sebastian na itinakwil ng sariling ama. Nang umuwi si Franco ng hapon na yon, bagsak ang kanyang mga balikat. Ngunit imbes na sermon, isang malamig na baso ng tubig at isang mainit na yakap ang sumalubong sa kanya. Wala pa ring tumatanggap sa akin, Sheila. I'm useless without my title. Dismayadong sabi ni Franco. Hindi ka useless. Magaling ka sa math, diba? At marunong kang magmaneho? Sagot ni Sheila ng may ningning sa mga mata.
Tutulungan kita. Hindi tayo magugutom, Franco. Sabay nating bubuuin ang mundong hindi kayang gabain ng pera ng tatay mo. Di birong naging buhay ni na Franco at Sheila sa labas ng kanilang marangyang nakaraan. Para kay Franco, ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa pagbabasa ng stock market journal, kundi sa pag-check ng kondisyon ng makina ng isang luma at arkiladong L3 van. Dahil blacklisted sa mga korporasyon, tinanggap niya ang pagiging delivery driver ng mga frozen products sa mga palengke. Isang trabahong nangangailangan ng lakas ng katawan at di niya akalaing meron siya. Franco, ang baon mo, tawag ni Sheila isang madaling araw. Inabot nito ang isang lunchbox na puno ng pritong galunggong at kanin. Salamat, love, sagot ni Franco bago hinalikan ng noo ng asawa. Pasensya ka na, hindi tong buhay na pinangako ko sa'yo nung una. Franco, mas masaya ako rito. Tingnan mo nga, di ka na mukhang masama. Biro ni Sheila na kinatawa ng dating bilyonaryo. Habang nagda-deliver si Franco, hindi rin nagpatalo si Sheila. Gamit ang maliit na puhunan na nakuha niya sa pagbebenta ng kanyang mga lumang gamit at kinitang ipon sa probinsya, nagtayo siya ng isang maliit na karinderya sa tapat ng kanilang apartment. Sa husay niyang magluto ng pagkaing probinsya, unti-unting dinayo ang kanyang karinderya. Kahit pagod at pawisan, doon nila nahanap ang kapayapaang di kayang ibigay ng mga diamante. Isang hapon habang nagpapahinga si Franco matapos ang biyahe, nabuksan niya isang lumang telebisyon sa kanilang sala. Bumungad ang isang balitang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Sebastian Group of Companies nahaharap sa matinding krisis. Stocks ng kumpanya bumagsak matapos ang seri ng maling desisyon ni Beatriz Lopez at ang lumulubhang kalusugan ni Don Gustavo. Ayon sa ulat, ang kumpanya ay nalulunod sa utang dahil sa mga overpriced na proyekto at ang pag-alis ng mga loyal investors na tanging kay Franco lang may tiwala. Si Beatriz na walang alam sa tunay na takbo ng negosyo ay ginamit ng ang pondo para sa sariling luho. Franco, ayos ka lang? Tanong ni Sheila na makitang tulala ang asawa. Bumagsak sila, Sheila? Mahinang sabi ni Franco. Ang kumpanyang binuo ng tatay ko na ilang dekada, naglalaho na dahil sa pride niya. Bagaman may kaunting pait, di nakaramdam ng saya si Franco sa pagbagsak ng kanyang pamilya. Nakita ni Sheila ang pag-aalala sa mata ng asawa. Gusto mo ba silang tulungan? Wala na akong pera, Sheila. Wala na akong kapangyarihan, sagot ni Franco. Pero meron kang utak na di nila kayang nakawin at meron kang asawa na susuporta sa'yo, pagpapatatag ni Sheila. Sa gabing yon, habang nakahiga sila sa kanilang manipis na kutsyon, napagtanto ni Franco ng pagiging driver at taga-deliver ay hindi pagbaba ng kanyang pagkatao, kundi isang paghahanda. Ang disiplina at syagang natutunan niya sa hirap ang magiging sandata niya para harapin ang kanyang ama. Hindi bilang isang sunod-sunuran, kundi bilang isang lalaking tunay na nakatayo sa sariling mga paa. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga upuan sa Sheila sa kanilang karinderya, isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang apartment. Agaw eksena ang kintab nito sa gitna ng maputik na eskinita. Bumukas ang pinto at nilawang isang lalaki na tila tumanda ng 20 anyos sa loob lamang ng ilang buwan, si Don Gustavo. Bit-bit ang kanyang baston nang hihinatang lumapit kay Franco na nooy nagpupunas ng pawis matapos ang buong araw na pagmamaneho. Franco, garalgal ang boses ng matanda. Anak, di agad sumagot si Franco. Pinitiwan niya ang basahan at tumayo ng tuwid. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pagtanggap sa katotohanan. Papa, bakit kayo napadpad sa putikan? Hindi pinansin ni Don ang sarkasmo. Wala nang lahat, Franco. Beatrice ran away with what's left of our assets. Ang mga bangko, kukunin ko ng mansyon, pati ang main building. Ang mga tauhan natin hindi na sumasahod. Ikaw lang. Ikaw lang may kalang ayusin ang gulo na to. Kaya niyo akong harapin matapos ang lahat? Tanong ni Franco. Pinalayas niyo ko, tinanggalan ng pangalan at higit sa lahat, tinrato niyo ang asawa ko na parang basura. Napatingin si Don Gustavo kay Sheila na nooy tahimik lamang na nakikinig sa gilid. Ang matinding pride ng matanda, unti-unting gumuho. Patawarin niyo ko. Akala ko ang kumpanya ang pinaka-importante, pero nung nawala ka doon ko na-realize na ang kumpanya ay walang halaga kundi ang sarili kong anak ay kaaway ko. Dahan-dahang lumapit si Sheila at hinawakan ang kamay ni Franco. Naramdaman ni Franco ang lamig ng kanyang asawa. Isang paalala na ang desisyong ito ay hindi lamang para sa kanya. Franco,
Di mo kailangan gawin to para sa pera? Mahinang sabi ni Sheila. Gawin mo to dahil ikaw si Franco Sebastian. Gawin mo to dahil marami ring pamilyang mawawala ng hanap buhay kung tuluyang babagsak ang kumpanya. Tumingin si Franco sa kanyang ama. Babalik ako, Papa. Pero hindi bilang sunod-sunuran ninyo. Babalik ako bilang CEO sa sarili kong mga terms. At ang unang kondisyon ko, Sheila will be the head of our Corporate Social Responsibility Department. Siya ang magtuturo sa inyo paano magkaroon ng pusong isang kumpanya. Napaluha ang matanda at tumango. Kahit ano, Franco. Kahit ano, basta bumalik ka lang. Isang taon ang mabilis lumipas mula nang lisanin ni na Franco at Sheila ang maliit na apartment sa Sampaloc. Sa ilalim ng matalinong pamumuno ni Franco at makataang pananaw ni Sheila, ang Sebastian Group of Companies ay hindi lamang nakabangon. Ito'y naging mas matatag at mas respetado sa buong Asya. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi makikita sa mga stock market charts, kundi sa loob ng kanilang tahanan. Sa araw na yon, ang kampana ng isang lumang simbahan sa probinsya ay masayang tumutunog. Walang mga media, walang mga plastic na negosyante, at walang grandiosong party. Ito ang kasal na matagal nang hinihintay ni na Franco at Sheila. Naglalakad si Sheila sa altar, suot ng isang napakagandang puting gown na gawa sa isang lokal na mananahi. Simple lang ito, pero ang ningning sa kanyang mga mata ay sapat na para magmukha siyang pinakamagandang babae sa mundo. Sa dulo ng pasilyo naghihintay si Franco, suot ang barong Tagalog. Ang kanyang mga mata basa ng luha habang pinagmamasdan ng asawa. Sa gilid nakaupo si Don Gustavo, katabi si Mang Berting na ngayon maayos na at tapos na sa kanyang rehabilitasyon. Ang dalawang matanda na dating naging sanhi ng gulo ay nagingitian habang pinapanood ang kanilang mga anak. Sheila, panimula ni Franco nang magkaharap na sila sa harap ng dambana. Pinangako ko noon na hindi kita magiging type. Sinabi kong pabigat ka pero sa bawat araw nakasama kita. Narealize ko na ako nga pala ang pabigat sa sarili kong buhay. Salamat dahil hindi ka sumuko sa isang katulad ko. Franco, you are my greatest investment, my home and my soul. Ngumiti si Sheila habang pinapahid ang luha ni Franco. Franco, hindi ka masama. Ikaw ang tao na nagturo sa akin ang tunay na class ay wala sa brand ng damit, kundi sa kung paano mong pahalagahan ang mga tao sa paligid mo. Mahal kita, noon, ngayon, at hanggang sa huling hininga ko. Matapos ang seremonya ay lumabas ang mag-asawa sa simbahan sa ilalim ng mga petals. Isang maliit na batang lalaki na may mga mata ni Franco at ngiti ni Sheila ang tumakbo patungo sa kanila. Mama! Papa! Tawag ng kanilang anak na si Francis. Binuhat ni Franco ang bata at tinakbayan si Sheila habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Wala na ang puot, wala na ang panglalait. Ang bilyonaryo na dati ay walang puso, ngayon isang mapagmahal na asawa at ama. Napatunayan ni na Franco at Sheila na sa laban ng buhay, hindi pera ang huling salita. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng isang taong yayakap sa iyo sa hirap man o sa ginhawa, sa putikan man o sa palasyo, at doon nagsimula ang kanilang masayang buhay na puno ng respeto, pagtanggap at pag-ibig na walang hanggan. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Sheila at Franco. Sana'y muli ninyo akong samahan sa mga full story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.